Okay, isang magandang araw. Ang bati sa inyo ni Pinoy Firearms Instructor, nag-Smith din naman. Ito na naman tayo, gagawa tayo ng panibagong videos para sa mga katanungan na ating sasagutin. Sasagutin natin ang katanungan ni Res Agalot Saldon. Ang sabi niya ay, Coach, pwede mag-request kung paano baklasin lahat ang 357. Okay, bago natin niya sagutin na Res Agalot Saldon, ay may shout out si Mark Lister Samudyo. Okay, Mark Lister Samudyo, shout out sa iyo. At ganoon din, maraming nagpapasalamat sa atin doon sa mga ginawa natin video, at ako naman ay natutuwa na na-appreciate ninyo yung aking pagtuturo. Na sabi ko nga, magiging passion ko na ito sa aking pagtanda. Ay marami sana ang matuto ng mga simpleng bagay na para sa hirap ng buhay, hindi na natin kailangang ibayad pa sa iba. Ito naman ay kaya natin gawin, bakit ang hindi? DIY, sabi nga. So, kamukha nitong request ni Res Agalot Saldon, napakasimple naman. Ang sabi niya, Coach, pwede mag-request kung paano baklasin lahat ang 357. Lahat daw babaklasin. Okay, actually, revolver ang kanyang tinatanong. Kahit hindi niya sinabing revolver, kalimitan ng mga 357, talagang yan ay revolver. So, pagdating sa revolver, halos magkakaparehas naman yan, ang revolver. 357 man yan, 38, parehas lang ang laman ng loob. Nagkakaiba lamang yan sa barrel at sa kanya cylinder. So, ang mechanism niyan ay pareho lang. At magkakaiba man ang brand niyan, isa lamang ang basic niyan. Kumbaga, so, may revolver ako dito na gagawin kong pang demo para mas maano ay pumili ako ng isang Smith & Wesson, kalimitan Smith & Wesson. So, ito ay ating babaklasin ngayon at sana may matutunan kayo. Okay, gagawin ko itong pagbaklas lang ang sabi naman niya dito eh. So yung second part, mag-request din kayo kung paano buuhin. Kasi baklas lang ang sabi niya dito eh. Okay, babaklasin natin. Okay, babaklasin natin ang revolver. Ito ang ating baril. Ngayon, ito ay ito sinasabi ko, pangit yung ating camera eh. Kaya gusto kong bumili ng bagong camera para maganda yung ating pagdidemo. Lagyan natin ang ilaw. Ay maliwanag ba? Para maganda yung ating ilaw, ating pagbabaklas, at makabili tayo ng bagong camera, ay panoorin ninyo yung aking mga ads para magkamera tayo ng pera sa YouTube at tayo ay makabili ng magandang camera. Okay? So, baklasin muna natin ito ay, okay, bago natin makalimutan, protocol natin yan, check muna ang baril kung may bala. O, sa revolver, push ninyo itong cylinder release button. Yan, swung out ang magazine, push ang ejector. Yan, walang bala. Okay? So, yan, walang bala yan. So, tanggalin natin ang grip. Basic naman ang grip. So, kailangan lang natin isang hindi kalakihang screwdriver kung sa mga revolver. Okay. Kung mapapansin ninyo, ang aking sapin ay laging puti sapagkat madaling makita ang mga maliliit na pyesa. Sapagkat ang pyesa ng mga baril ay minsan maliliit,
At saka ang pyesa kalimitan ay bilog, hindi siya madaling gumulong. Okay? At advice ko rin, lagi kayong meron lagayan ng mga pyesa. Huwag kung sasalang ipapatong, maya wala na. Hanap-hanapin na ninyo. Okay, yan ang mga basic. Tapos, tatanggalin natin ang cylinder. Tanggalin natin ang yoke, lock, screw, o di kaya ang cylinder carrier lock screw. Ito. Makikita ninyo dito sa may parting plate cover. Yan. Mag-ingat kayo sa pagtanggal nito sapagkat ito ay may maliit na plunger. Ayun, sa dulo. Ayun yung maliit na plunger sa dulo. Yan ay may spring. Ingatan ninyo yan at yan ay pag nawala, mahirap din gawin yan. Okay, yung pagkabit ng naituro ko na yan. Pagkabit ng firing pin, naituro ko na yan, pero ulitin natin. Kasi baka iba hindi nakapanood doon. O, tanggalin natin ang dalawang plate screw. Okay. Yan. Pagkatapos ay tanggalin natin ang cover. Yan. Ito na ang cover. Okay, ito na yung mga parts niya. At ito yung kanyang, sabihin ko muna kung mga ano ito. Ito yung kanyang mainspring, which is ang sabi ng iba rin ay hammer spring. Ito yung kanyang strap. Itong kinakabitan niya. Ito yung kanyang hand. Ito yung kanyang hand. Ito yung kanyang hammer block. Safety hammer block. Okay. At ito yung kanyang, of course, trigger. Ito yung meron din yan dyang double action sear. At may single action sear. Meron din yang ito yung rebound slide spring. At ito yung bolt plunger. Ito yung bolt plunger niya. Okay? At ito yung kanyang hand, yung nagpapaikot ng bula. Okay, una natin tatanggalin diyan itong kanyang cylinder hammer block. Okay? Hammer block o hammer safety block or firing pin safety block. Ito yung kumakalang dito para hindi pumutok kung mababagsak siya. Okay? Napaka-importante itong pyesa na to. So, natanggalan natin yan. Tanggalin natin itong kanyang mainspring. Actually, para madaling tanggalin yan, luwagan ninyo yung screw dito. Yan. Pag naluwagan ninyo yung ito kasing screw na ito yung lakas ng kanyang tension ng spring. So, pagka naluwagan na ninyo yan, ilalagay lang ninyo yung dito, screwdriver. At alalayan ninyo para hindi lumipad at sisikwatin ninyo. Yan. Excuse me. Tanggal na. Yung kanyang strap ay ating tatanggalin para hindi mawala. Ayan. Okay. Pagkatapos nyan, tatanggalin natin yung kanyang hammer. Okay, para matanggal yung hammer, iatras natin itong kaunti. Okay? Pagkatapos ay sikwatin natin pataas dito. Konti, dandahan yan. Pag lumampas na doon, kaya natin inatras kasi nakapasok itong hammer doon sa loob. So, nakalampas na. Alalay lagi ang mga kamay, mga daliri para walang lumipad na pyesa. Yan. Para mabilis, medyo angat natin yung kanyang trigger. So, nandito na. Natanggalan natin yung hammer niya. Tapos natin tatanggalin itong kanyang trigger,
kasama dyan yung hand. Okay? At para natin yan matanggal, tatanggalin muna natin yung kanyang rebound slide. Okay, ito siya. Ito siya. Okay, ang pagtanggal niyan, tutusukin ninyo dito ng screwdriver, tapos iangat ninyo pataas para kumawala siya dito sa kanyang harang. Pero, ilagay ninyo yung daliri ninyo dito, o di kaya kumuha kayo ng isang basahan, okay, isang damit, harangan ninyo kasi may spring yan, tumatalsik yan. Yan ang dapat ninyong alalayan. Pag tumalsik yan, mahirap na hanapin yan. Okay. Harangan ninyo dyan. At sisikwatin ninyo yan pataas. Yun. Pag nasikwat na ninyo, kung mawala na, bingo, nakasabit pa. Yun. Pag lumagitik na at naramdaman ninyong sumipa ng spring, ayun na yun. Ito yung spring niya. Ito. Ito yung slide rebound spring. Okay, kasama yung spring niya. Yan. Pagkatapos ay matatanggal na natin ang kanyang hammer. Pero tanggalin na muna natin yung kanyang cylinder para mas malinaw. Ito yung kanyang cylinder. Ayan. Tutulak natin yung kanyang cylinder button. Yan. Plunger button yan. May plunger siya dyan. Ito yung kanyang button. Nakakabit siya doon sa kanyang plunger. So, kamukha nung sinabi ko sa inyo, para madaling tanggalin yan, kasi hindi ninyo mabubunot yan, itatapat ninyo itong kanal na ito doon sa nakaumbok na yon. Ayan. Ikutin nyo na kaunti. Dito ninyo itatapat. Ito, itatapat ninyo doon para matanggal. So, ito na yung kanyang cylinder. At ito na yung kanyang yoke or cylinder carrier. So, tanggal na natin yan. Set aside natin. Ngayon ay tatanggalin naman natin ang kanyang hand at trigger. Ang hand niya ay i-atras natin ng kaunti. Yan. I-atras natin ng kaunti kasi nakapasok siya doon. Atras natin siya ng kaunti. Ayun. Pagkatapos ay iangat natin. Yan. Pag na-atras na natin siya, iangat natin ng kaunti yung hindi natin siya pagka ito'y nakapasok doon sa kailangan. Pwede na natin siyang tanggalin ng isa-isa. Yan. Kamukha niyan. Pero, ingatan natin yung spring niya sa loob. May spring ito, papakita ko sa inyo mamaya. Ito medyo mahirap-hirap ito. Baka lumipad kasi. Ingatan natin. Yan. Tatanggalin natin. Kinakailangan ay huwag tatalsik yung maliit niyang spring. Papakita ko sa inyo yung spring niya mamaya. Yan. Ito yung kanyang hand. Ito yung nagpapataas ng kanyang hammer. Ng kanyang cylinder. So, ito na. At, kukunin na natin yung kanyang ito yung kanyang trigger. Sa loob ng trigger, meron siyang pinakang plunger dito na siyang nakatutok dun sa kanyang rebound slide. Ito. Ingatan ninyo, dito siya nakalagay. Yan. Yan o. Nakalagay siya dyan. Naka-eksakto siya dyan. At yung sinasabi ko sa inyong spring ng hand, kasi yung hand, may spring yun para lagi siya naka-forward. Para siya ay lagi naka-forward. Ito siya o. Ayan o. Yan. Yung spring na yan. Ingatan ninyo yan. O. Dalawang coil lang yan. Tapos Oh. Di ba? Nandun yan nakapasok sa loob. Ingatan ninyo yan. Sa parto, tuturo ko sa inyo yung pagkakabit niyan. May technique yan. Yan. Ilalagay niyo sa inyo yung lagayan. Ito na yung kanyang hammer.
Ngayon, tatanggalin natin ang cylinder stop. Ang cylinder stop niyan, may spring na maliit doon na nagtutulak sa kanya. Yan, para lumaro. Yan o, nagtutulak sa kanya. May spring na maliit yan doon. Yung iba, yung ibang modelo, ang spring niya nandito. Nandito, kamukha ng Taurus. Yun yung para laging nakaangat yung kanyang cylinder stop. Yung iba nandito, pero ito, nandito. So, iba-iba talaga ang model niyan. So, ingatan natin yung spring na yon. Para natin siya makuha, itutulak natin itong kanyang cylinder stop pababa. Sagad. Yun. Anon? Kuha tayo ng isang screwdriver. Yan. Kuha tayo ng isang screwdriver. Tulak natin doon. Kasi hindi ninyo may angat yan. Pag nakausli yan dito, nakausli yan dito. Hindi yan naangat. Pagkatapos kukuha kayo ng isang maliit na screwdriver at dandahan ninyong sisikwatin pataas. Ayun. Ha? Huwag na agad ninyong isasagad na sikwat diretso kasi tatalsik yung spring. Once na yung kanyang itong kanyang part na to ay wala na doon sa butas, nakasala na siya sa kanyang pinapasukan, okay na yon. Ingatan natin yung spring na yun, yung spring na to. Kasi pag tumalsik yan, mahirap din gumawa niyan. Okay? Yan o, angat. Ilalagay natin daliri natin dito. Lagi kong tinuturo yung mga safety precaution. Ayun. Para hindi tumalsik. Kita nyo, hindi tumalsik kasi inalalayan ko. Kasi kung basta sikwat lang kayo na sikwat, mawawalan kayo ng pyesa. Ayan o. Ayan yung spring. Yun yung spring na sinasabi ko sa inyo. Sana maliwanag ha. Ayan yung spring. Yun. Okay? So, ingatan ninyo yung mga spring na maliliit sapagkat pag may nawala dyan, ay hindi na ninyo makukuha. So, ang susunod dyan, ay tatanggalin na natin itong plunger. Itong plunger ng kanyang cylinder. Tatanggalin natin ito. Okay? Pag ito yung natanggal, tatanggalin natin ito. Okay? Tanggalin muna natin yung screw na yon. Ayan, natanggalan natin yung tornilyo. At tatanggalin na natin yung kanyang bolt, plunger, tawag dito, button. Okay, lalagyan na natin dyan. Okay, natanggalan natin yung kanyang bolt plunger button. Ngayon tatanggalin na natin yung kanyang bolt plunger. Medyo ingatan din ninyo ito sapagkat ito ay may maliit na plunger doon at maliit na spring. So ito siya. Medyo itutulak lang ninyo dito ng konti sa butas. Dito, tapos isasagad ninyo to. Yan, para mawala siya doon sa butas na sinusutan niya. Yan. At ingatan ninyo yung part na ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na maliit na plunger na may spring sa loob. Ingatan ninyo yan. Okay, ayan siya oh. Ito yung nagtutulak sa kanya. Nagtutulak sa kanya. Lagi papasok. Itutulak naman siya pabalik. Ito magkalaban dyan eh. Ayan o. Pagpasok ng cylinder, itutulak siya pabalik dito. Ito naman ang papasok sa butas. Itong pinakang center bolt niya. Ito. Dito sa maliwanag tayo. Ito naman ang papasok sa kanya. Kasi ito nakasot doon sa butas. Atras ito. Kasi mas malakas ang spring nito. Ito naman ang papasok sa butas at mag-i-steady na siya. So, yan. Natanggal na natin siya. At pagkatapos niyan, ay yung kanyang naituro ko na to. Panoorin ninyo sa paano baklasin ang
kanyang firing pin. Ito, pero baklasin uli natin, tanggalin uli natin dahil nag-request. Ayan. Oh. May spring yan doon na maliit. Ingatan ninyo yung spring doon. Doon sa mga hindi pa nakakapanood paano baklasin ng firing pin, ito. Yun ang kadugtong nun. So nabaklas na natin yan. Sabi niya lahat, pati babaklasin pa natin iba. Okay? Okay, ang request natin ay lahat. Kaya pati barrel ay magbabaklas tayo. Tatanggalin natin ang barrel. Pero nagpalit ako ng model. Kumuha ko ng ibang barrel na may sira na. Itong may crack na. Hindi na ito ginagamit. Total, papakita ko lang pagbabaklas sa inyo ng barrel. Ito na kinuha ko. Wag na yung isa. Dahil total, babaklasin din naman ito. Ito na papakita ko sa inyo. So, tanggalin muna natin yung kanyang... Pwede na hindi tanggalin itong itong kanyang rear sight. Pero tanggalin na natin para pagbigyan natin request na tanggalin daw lahat Okay. Ito lang screw. Screw sa ibabaw ng okay. Ito yung kanyang adjustment ng up and down. Ito. Up and down. Ito yung adjustment niya. Tatanggalin din natin para tuluyan na siyang matanggal. So, ayan. Tanggal na siya. Pag naluwagan ninyo, i-atras ninyo sapagkat meron siya ditong pinakampaa. Yung pinakampaa niya ay nakapasok dito. Ayan. Nakapasok yung pinakampaa niya dito sa slot. So, ang pagkakabit niyan, tuturo ko sa inyo sa second pipe. Okay? So, ayan. Tanggal na natin yung kanyang rear sight. Okay? Yung kanyang front sight. Huwag na natin tanggalin. May pinamalit doon. Baka mawala pa. So, pagtanggal ng barrel, tanggalin natin itong na to. May pin siya dito. Retainer pin. Ayan, para maikot natin. Naka-thread kasi yan Ayan. Pag natanggal na yung pin na yan, pwede na ninyo itong ikutin. Tingnan natin kung maikot natin ng kamay. Ibalik natin itong tornilyo ng baka mawala pa. Itong tornilyo ng kanyang front sight, rear sight. Ayan, binalik lang natin. Para hindi mawala. Ayan. Ngayon ay tingnan natin. Pagka medyo mahigpit na ganyan, total naikot naman yan, didimo ko lang sa inyo kung kayo mag-iikot niyan. Sasapinan ninyo ng basahan. Pagkatapos ay by script at ikutin ninyo. Yan. Ayan. Pag madali na ikutin, pwede na yung kamay. Ito na ang kanyang barrel, tanggal na, at ito na yung kanyang frame. So wala na tayong tatanggalin pa, tanggal na lahat. Okay, ito na lahat yung mga pyesa niya. Nabanggit ko na sa inyo mga pangalan yan, hindi ko na ulitin. Ang sabi naman niya ay lahat naman ay babaklasin. Kaya babaklasin din natin ang laman nitong cylinder. Ito yung tinatawag na ejector stud o
ejector bolt. Ito yung kanyang ratchet. Ang tawag ng iba ay bulaklak. Parang bulaklak nga naman, oh. Okay, ito yung kanyang plunger. Okay, na siyang pumapasok dun sa butas na yun para siya pumirmis. So, kagaya ng sinabi ko sa inyo, ang pagtanggal nito ay sa regular na mga screw ay pahigpit. Ang tawag dito ay left hand thread. Pagka ito ay right hand, ay malamang ay paltik. Okay, maliban lang sa mga colt. Okay, ito yung pagtanggal niya. Tatanggalin muna natin to. Kanyang center stud. Ito yung kanyang center stud. At ito ay makakakita kayo ng isang spring. At may spring pang isang. Ito yung spring niya. Ayan. Ito yung kanyang center bolt. Ito yung kanyang center bolt. Ayan. At saka ito yung kanyang plunger. Tanggalin muna natin yung spring. Ayan, oh, may spring yan. At itong kanyang spring na ito, na maliit, ito yung spring nito para lumaban, okay? Itong spring naman na to, ay para itong kanyang bulaklak, o di kayang tawag din natin dito yung ratchet, ay para mahila papasok, okay? Ito yung nagpapasok sa kanya. At pag ito ay ating pinindot o ating ipinus yung kanyang center bolt o yung kanyang plunger, ay babalik siya. So ito na yun. Okay? So pagka binuo natin yan ng hindi kasamang cylinder, ganito ang mangyayari dyan. Andi dito yan. Ganyan ang mangyayari dyan. Pagkatapos ito ay nakapasok sa loob. Yan. At pagkatapos ito, kanyang ay ikutin natin ng pabalik. Okay. Ang higpit niya ay paluwag. Yan. Nakaganyan siya. Pagka siya ay wala sa loob. So, nabaklasan natin lahat. At ang sabi ni Res Agalot, Saldon, okay po, salamat, ang bait nyo po. Hindi kayo katulad ng ibang YouTuber. Sana ipagpatuloy mo lang yung adikain nyo, coach. Okay, God bless din sa iyo, Res Agalot. Napagbigyan ko na yung iyo, pagbaklasan lang ang sabi mo. Pero I'm sure may magre-request dyan. I-request mo naman yung pagbabalik yan. Baka sabi naman, ay, hindi alam ni Pinoy Params instructor yung pagkasasuli niyan. Okay? O, gagawin natin part 2. Okay, pagbabaklas lang muna kasi yung iba mainipin manood eh. Masyadong mahaba na. At sana sa mga susunod pang mga videos ay panoorin ninyo aking YouTube. At pagbibigyan ko naman yun yung mga kahilingan na tanong sa abot na aking makakaya. At sa part 2, ibabalik natin yan. Ito ang inyong Pinoy Params Instructor. Muli nagpapasalamat sa inyong panonood at please like and share. Subscribe yung ating YouTube channel para lumago pa ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Goodbye.